Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes sa Bandera News TV, Cotabato. Barangay at Sangguniang Kabataan Elections Voter Registration na muling bubuksan ng COMELEC sa Agosto. Problema sa basura, pagbaha at land boundary dispute sa Maguindanao del Sur, tututukan ni Mr. Kalikasan Board Member Kahal Kentag. Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw magbibigay ng special permit to operate sa 200 na mga vendor upang makapagtinda pansamantala sa Magallanes Street at City Plaza. Mga investor patuloy na naglalagak ng punan sa Cotabato City. Pag-usbong ng ekonomiya ng lungsod, pinuri ng mga negosyante. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Huwebes, July 10, 2025. Mula dito sa 105.3 DX JNFM at sabayan ring napapanood live sa Channel 433 ng Maguindanao Sky Cable. Sabayan rin po tayo napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Raiza Kamid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Una sa ating mga balita, muling bubuksan ng COMELEC ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE Voters Registration sa August 1 hanggang August 10, 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, napagkasunduan na ng kanilang tanggapan ang 10 araw na nationwide registration. Ito ay gagawin para magkaroon ng mga voters, lalo na aniya sa Sangguniang Kabataan na may edad na 15 at 70 years old. Matatangda ang itinakda ng poll body ang nasabing registration ngayong July. Ngunit pansamantalang sinuspinde matapos ang ratifikasyon ng Bicameral Conference Committee report na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at Sangguniang Kabataan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang dating tagapagsalita ng More Islamic Liberation Front o MILF na si Mustafa Eid Cabalo upang hilingin sa kataas-taasang hukuman ay deklara na labag sa Saligang Batas o Republic Act 12123 o ang resetting ng firstborn parliamentary elections sa October 2025. Ang petition for certificate provision and mandamus to declare RA 1213 unconstitutional ay inihain sa Korte Suprema nito lamang July 9, 2025. Layunin ng petisyon na ikansela ang resetting ng firstborn parliamentary elections sa October 2025. Bukod sa hindi dumaan sa plebisito ang resetting ng firstborn parliamentary elections sa October 2025, nararapat lamang aniya na magkasabay ang barn parliamentary elections sa national and local elections. Bandera Reports Afternoon Edition. For February, declaring Republic Act 12123 as unconstitutional. Ito po yung nag-reset sa election sa BAM. Dapat sana May 2025 na-move po ng October 13, 2025. So we wanted to declare it unconstitutional. Tingin natin sa kataas-taas hukuman sapagkat ito po ay labag sa batas, labag po sa karapatan ng ating mga mayan sa BAM kung saan ito pong 11053, itong BAM law ay abogado po through legislation. So we wanted a stability. We want to take the BAM law para po sa mga mayan ng Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, naglahad naman ng privilege speech si Maguindanao del Sur Force Board Member Kahal Jack Kentag sa first regular session
ng sangguniang panlalawigan ng Maguindanao del Sur. Nakasentro ang talumpati sa tatlong bagay o aspeto na pangunahing advokasya na isinusulong nito sa liderato ni Governor Dato Ali Mitimbang at Vice Governor Hisham Nando. Kabilang ng pag-ayos o pagsasaayos ng land boundary dispute at individual claims ng mga lupain sa bayan ng South Upi. Pangalawa, ang paghikayat sa lahat ng local government units sa probinsya ng magkakaroon ng dump site at palakasin ng solid waste management programa. At ikatlo, ang mahanapan ng solusyon ang problema ng pagbaha sa mga bagay ng Dato Salibo, Dato Piang, Mama Sapano, Sharif Saidona Mustafa, Sultan Sabrongis, Raja Boyan at iba pang mga lugar sa lalawigan. Makikipag-ugnayan din si BM Kedtag sa lahat ng local government unit na isaayos ang mga palengke at ilagay sa tamang lugar ang mga vendors para hindi makasagabal sa kalsada. Sa pamamagitan ng mga akbang na ito ay mabigyan ng solusyon ang mga kinakarap na problema sa basura, baha, away sa lupa at maiahon sa kahirapan ang mga residente. Naniniwala naman si BM Kahal Kedtag na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng BARM government, provincial government at municipal government at taong bayan ay makakamit ang mga plano at programa na ito. Live report. Nung nagpipili-pilian kami, ang isa lang man hiningi ko, yan ang natural resources. Kasi yan ang linya, forester ako eh. Forester in profession. Yan ako. So yan lang ang hiningi ko. Sabi ko, ipa-chairman lang ninyo sa akin yung natural resources. Dinagdagan pa nila. Mabigat yung dagdag eh. Ang natural resources, napakabigat din yan. Alam mo kasi kalikasan. Yung palagi kong sinasabi, environment is everybody's concern. Hindi lang tayo, hindi lang lahat. In the future, dapat makita rin natin kung ano bang dapat na maani ng mga, yung sunod sa atin. Yung plano natin, kung paano mapabuti ang environment. Kasi yung sabi natin, yung kalikasan, pag nagagalit ang kalikasan, tubig yan. Now, kahapon nga, nag-privilege speech ako kahapon. Istoryahan lang kita. Ang privilege speech ko kahapon is tungkol dito sa una is about land boundaries. Land disputes and land boundaries yan. Yung dito sa kaparintihan ng mga kapatid natin, mga IP. Alam mo, yung sila, parang hindi ko naman sinasabi na pabayaan sila. Pero talagang kanila yan eh. Na dapat niya tutulungan natin sila. Hindi naman provincial government ang magbigay, kundi ang Mindri ang magsusurvey ng lupain nila at saka agrarian reform. Pero dahil sa atin, na nung pagkakampanya natin, na nalaman natin kung ano bang hinain, ano bang gusto nilang mangyari. Kasi itong nagkakampanya kami, always open forum, ano bang gusto nyo? Kasi babalikan namin kayo after election. So yun ang ng South Tupi, yung kalupaan nila. Afternoon edition. Sa iba pang mga balita, abot naman sa 42 individual o maliliit na negosyante Samantala, Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw magbibigay ng special permit to operate sa 200 vendors upang makapagtindang muli pansamantala sa bahagi ng Magallanes Street at Cotabato City Plaza. Mismo ang alkalde ang nanguna sa ocular inspection sa bahagi ng City Plaza nito lamang Miyerkules, kung saan papayagan pansamantalang mga vendor na makapagtinda kapag nakakuha na ang mga ito ng special permit to operate mula sa negosyo center o sa lokal na pamahalaan. Sinabi ni Mayor Bruce Matabalaw na magbibigay ito ng humanitarian consideration sa mga vendor na makapagtinda pansamantala sa lugar, ngunit kinakailangan na sundin ang patakaran ng City Government of Cotabato. Umpisa ngayong araw ay maari na makapagbigay ng special permit to operate ang LGU Cotabato City sa mga vendor na makakapag-comply ng mga requirements. Pinaalalahanan din ng alkalde ang mga vendor na panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran ng City Plaza. Plansyado na rin ang ipatutupad na seguridad sa mga tao na magtitinda
at tutungo sa bahagi ng City Plaza sa oras na babalik na muli ang mga vendor. Bandera Live Report. Ocular inspection na diretso implementation na. Dahil bukas we intend to allow the balut vendors na magtinda na ulit, pero temporary pa lang yung pwesto. Mamarkahan natin hanggang doon lang sila, ganun lang kalaki yung kanilang pwesto until matapos mag-fabricate yung mga ginagawa nating stalls para sa kanila. Yung mga food dito rin, I think more than 60 will be accommodated. Yung shoe shine, ililipat na natin dati sa Ukay-Ukay area. Yung Ukay-Ukay naman ay dito na sa Don Rufino Alonzo Street. So isasara natin yan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw every night para dyan na magtinda yung mga Ukay-Ukay vendors. And then dito lahat puro na pagkain. Uniform na yung kanilang mga stalls, hindi nila pwedeng lagyan ng additional structures. Kailangan na nilang sumunod sa patakaran. Malinis dapat bago magtinda, pagkatapos magtinda. Pangalawa, sumunod na sila sa mga ipinag-uutos ng city government. Dahil ito na yung sinasabi natin, Jasper, no, na hindi natin sila inaalis para putulin lang yung buhay-buhay. Inaalis natin sila para makahanap tayo ng paraan na maayos yung kanilang kalagayan dito. So I think the city government is going an extra mile para lang mapagbigyan yung kagustuhan ng ating mga vendors na nandirito ngayon. So this time, we are going to collect a very minimal regulatory fee plus yung bayad nila sa pag-manage ng basura. So yun lang, and then yung minimal payment din sa kuryente. Sports Afternoon Edition. Samantala, patuloy naman na pag-usbong ng ekonomiya ng Cotabato City sa ilalim ng administrasyong para sa lahat, Mayor Bruce Matabalaw. Patunay dito ang dumaraming investor na naglalagak ng puhunan sa lungsod kung saan isang panibagong Leo Revita Salon ang binuksan sa Notre Dame Avenue, Cotabato City. Pinangunahan mismo ng negosyanteng si Leo Revita ang pagbubukas ng ika-203 na Leo Revita Salon sa buong bansa. Bukod sa pagiging negosyante, siya rin ang first city councilor ng Tagum City. Ibinahagi nito sa kanyang naging karanasan at mga pinagdaan ng hirap sa pagnenegosyo bago nakamit ang tagumpay. Bandera Live Report. So sa lahat po ng mga taga Cotabato City, andito ulit kami, Leo Revita, dumating kami ngayon dito sa Cotabato City dahil alam kong productive and very progressive ang Cotabato City sa dami ng investors na dumating na dito ngayon. So it's about time na rin na magkakaroon na ng Leo Revita dito sa Cotabato City. So kaya secret lang is ano lang talaga, tiyaga, yon, kailangan ng determinasyon, kailangan perseverance, and of course, kailangan mo talagang mag-work hard sa mga dreams mo. So sa amin, lahat naman makaka-afford dahil meron kaming all prices. So we have regular prices and we have also branded. Kaya sa mga gusto mag-avail, Sports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako po yung tagapagbalita Rise Zakamid para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. I-bandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.